Line. Oras 8:06. May naninirang puri po sa akin sa Facebook. Ano po bang dapat kong gawin? Anak po ako sa labas ng tatay ko. May karapatan po ba ako sa mga naiwan niyang ari-arian? Ayaw pong suportahan ng anak ko ng kanyang ama. May pag-asa po ba kaming mag-ina? Alamin ang iyong karapatan, ipaglaban ang iyong katwiran, makinig at tumulong sa Usapang Batas. Usapang Batas sa RMN DCXL 558. Magandang gabi po sa inyong lahat at ako po si Ranjuman Jenny Pahilanga at syempre ito po ang ating Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. Partner Attorney, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Yan, sige po Attorney. Yan, okay na po. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa ating mga taga-UB. May ating mga batas. kayubi dyan. Oo. At maulan ha, kanina. Medyo malakas ang ulan at akala ko magtutuloy-tuloy Buti na lang huminto. Buti nga. Pero nung ako umakyat kanina, partner Attorney, ay medyo ambon-ambon pa rin. Oo, tuloy-tuloy pa rin. Kaya sa ating mga tagapakinig, nagdala ng payong palagi. Totoo po yan. Nako, eto na nga. Bago sa ating mga mainit na usapin na partner Attorney Bueno, eto muna ating mga kayubi. Ayan, si Maylin may pa 120 days daw, Pasko na. Di ba? Nakikita niyo na ba si Jose Marie Chan sa Facebook? Medyo sumisilip na isang mata. Sumisilip na si Jose Marie. Oo. Okay. Ayan, sila Addictus Rex. Hello, Addictus Rex Simple Man. Nakikinig na sila sa atin ngayon. Ayan, at ang bilis ng araw. Partner, August 27 na, Wednesday. Malapit na naman ang 30 at tuwan-tuwa na naman ang mga manggagawa. Oo. Pero ito daw yung mga araw na, Hora de Peligro. Oo. Araw de peligro. Oo, na tinutumba muna yung mga delata dyan. Yung mga bakang nakakulong sa dilata at yung mga isdang tanga. Bumibili nga ako kanina sa kantin binibili nung isang, bumibili, dilata na lang tsaka isang kanin Sabi ko, nako, Hora de Peligro na. Pero yan, August 31, malapit na po. Pero Gusto ko partner, ding partner batiin muna kasi Go, kagabi sige hindi po. ko nabati itong isang tagapakinig natin si Mrs. Hilda Buenaflor Milka. Diyan po sa Carmona, Cavite. Palagi daw siyang nakikinig sa ating programa. 93 years old. Batang-bata, mami. Malapit na siyang mag-debut. Invited kami 18 roses and 18 candles. At dinadaing na yung kanyang milestone na AIDS benefits sa senior citizens. Ay, kamusta daw? Kasi lumagpas siya ng 2 taon, hindi niya na-claim nung siya ay nag-90 years old. May prescription na dapat within 1 year period ay kailangan mong kuhanin ng iyong benepisyo. Kasi every 5 years yan binibigyan ng benepisyo ng national government. Until maka-reach ka ng 100 years old, meron ka ding 100,000 pesos. Ayun, sayang. Naku, yun naman. Mami, hello. Ano pangalan ulit, partner, Attorney? Hilda Buenaflor Milka. Mami Hilda, magandang gabi. Ayan, lagi ka nang tumutok sa amin dito, ha? Ayan, at partner, ito na nga, live na ho tayo napapanood. Si Attorney Rene Bueno po ating partner at ang Ranjuman sa DCXL News. I-type lamang po yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at sa X po yung dating Twitter. Mapapanood niyo po kami live na live kasama ang ating mga kayubi. Attorney, meron Annette Dizon from Hong Kong. Magandang gabi daw. Good evening, Ms. Annette Dizon. From Hong Kong. Marami sa ating nakikinig sa Hong Kong at sa Japan. Yung iba, pag nalilate sila, pinapanood na lang daw nila yung replay. Yes, totoo yun. Meron sa Canada, meron sa Spain. Correct, sa YouTube po. And pati New Zealand Facebook. and Australia. Yes, may nanonood worldwide. sa atin. Ayan. At si Red Winslet, ayan, Rose Pablo, Orange Shurikansaki. Yes. Naku, partner, eto na nga, mainit na mainit pa rin. At eto na ngayon, talagang ang usapin, partner, ay lifestyle check na, sa ating mga government officials. Yan ang ipinag-utos ng Pangulo, sa lahat ng opisyal ng gobyerno, ang lifestyle check. Eto na nga, Attorney Bueno, partner, ano nga ba ang usapin natin o batas tungkol dito sa lifestyle check?
Alam mo partner, napapanahon yung direktiba ng ating Pangulo na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng public officials and employees. Sa lalong-lalo na sa gitna ng mga usapin tungkol sa flood control projects at marami pang mga anomalyang nangyayari ngayon sa gobyerno. So I think it's about time na talagang mag-conduct na ng lifestyle check. Bagamat maraming mga ahensya ng ating gobyerno na may kanya-kanyang lifestyle check, no, na isinasagawa, pero hindi ganun kaaktibo. Meron na tayo niyan, Meron na yan. partner. Kaya lang limitado ang kanilang authority within the agency or department. I will give you one good example. Yes, partner. Sa Department of Finance, meron yan. In order, nagko-conduct yan ng lifestyle check, particularly doon sa kanilang mga ahensya sa ilalim ng Department of Finance katulad ng Customs and Bureau of Internal Revenue. BIR, Oo, at ang ombudsman din naman kasi pwede magsagawa, mag-initiate ng mga lifestyle check no, sa mga government officials and employees. But I think it's better now na nagkaroon ng direktiba ang ating Pangulo na magkaroon ng lifestyle check sa buong pamahalaan. Buo na to. Buo na yan, Partner, pangkalahatan Attorney na yan. Bueno. Ano nito? Impact nito? Or ano, sige, sa batas muna po natin. Ayan. Pagdating sa batas kasi this is not only about a single law. No, it's a combination of the constitutional principles and other special laws. No, pagdating sa constitutional provision sa prinsipyo na to, yung public office is a public trust. Yan ay nakasaad sa ating Article 11 Section 1 na kung saan dapat lahat ng public officials and employees ay dapat magpakita ng simpleng pamumuhay. At dapat at all times dapat accountable sila sa taong bayan. At yung transparency, partner. magkakaroon dapat palagi ng transparency sa kanila, no? At makikita dapat ng taong bayan kung anong klaseng pamumuhay meron sila. Kasi maraming mga kababayan, madaming mga public officials and employees na minsan makikita mo ay hindi proportionate ang kanilang legal income doon sa kanilang estilo ng pamumuhay. Okay. Minsan makikita mo public employees, simpleng-simple, pero ang kotse ay Lamborghini. Di wow. Di wow, partner. Attorney Diba? Bueno. Oo. So napapanahon yung direktiba ng ating Pangulo na talagang mag-conduct ng lifestyle check. At alam mo, maraming special laws na involved talaga dito. At tayo bilang mga pribadong manggagawa ay may katungkulan din na makipag-cooperate at tulungan ng ating kasalukuyang administrasyon sapagkat sinasabi sa isang batas katulad ng forfeiture law. Ito hindi man siyadong nagagamit kasi ang batas na to ay enacted way back in 1955. Dito sa batas na to sinasabi na kahit sinong taxpayer ay maaari magsampa ng reklamo sa mga public officials or employees na hinihinala nila na medyo merong kakaibang kita. No, at napakarangyan ng buhay pero kapag tiningnan mo hindi naman proportionate ang legal income. So under the forfeiture law, any taxpayer can file a case against this yung opisyal or empleyado na pinaghihinalaan niya sa City Prosecutor's Office. And then in coordination with the Office of the Solicitor General. Pero dapat, partner, meron akong katibayan. Ebidensya. Dapat makakuha ng katibayan para pag sinampas sa City Prosecutor's Office, dapat kasi may standard dyan na sinusunod na ebidensya, dapat may reasonable certainty. No? Talagang kitang-kita na merong ebidensya na magpapatunay na siya ay mukhang hindi gumagawa ng maganda sa ating pamahalaan. Wala ba ito, partner Attorney Bueno, na nilalabag sa batas? If I were the official, ayoko. Hindi pwede, ganun. Pwede ba yun tumanggi ako as public official or sa gobyerno? Hindi ka pwedeng tumanggi na hindi ka magpapaimbestiga sapagkat ikaw ay public official or employee. Sinasabi nga sa Article 11 at all times, no, dapat accountable ka sa taong bayan. And you must serve the people with the highest degree of responsibility, integrity, and efficiency.
Dapat palagi mong ino-observe yan. So, Oo. hindi ka pa pwedeng tumanggi dyan. Oo. No? Kasi ikaw ang dinidemanda. So, ibig sabihin, partner, ang Pangulo, gagawa siya ng executive Yeah. order. The president may prepare an executive order. Okay. Para mag-conduct ng lifestyle check para sa lahat ng empleyado. At pwede din, katulad ng ating pinag-usapan ng mga nakarang araw, Oo. na pwede din gumawa ng isang panibagong komisyon or task force or ad hoc committee ang ating Pangulo upang siyang mga siwa sa pag-conduct ng lifestyle check na to. Parang pwede siyang gumawa, ito idea ko lang naman, personal na partner. opinion, Attorney. ay pwede siyang gumawa ng isang super body, no, na Okay. anti corruption commission. Bakit super body? Because it will be composed of the different departments of the government with the participation of private sector. Like for instance, siyempre kailangan mo kapag ikaw ay nag-iimbestiga, kailangan mag-audit kung talagang may katotohanan ng reklamo against a public official and employee, isama mo ang Department of Commission on Audit. Si commissioner ng audit. So, siyempre, kung ididemanda mo yan at magpiprepara na ng reklamo, isama mo ang Office of the Ombudsman. And then, andyan dyan din ang Bureau of Internal Revenue. Kaya nga lamang, medyo iingat tayo pagdating sa Commission on Audit. Ano ba ibig sabihin ng COA before? Ano nga ba yun, partner? Commission on. Or audit? Ay, Commission oo nga muna pala. or Audit. Kakaiba yung meaning Pag nun. may commission, walang audit. Na audit. Nako, maganda yan maganda Diba? yan Pag, tapos, pag walang commission, audit ka. Kaya Dun ka sa commission audit. or audit, yun na yata ibig sabihin ngayon, hindi na Nako commission po. on audit. Naging or. Audit na. Oo nga, napapasama, partner. Yan. So, yung super body na yan will be tasked to investigate. No, lalong-lalo na dito sa nangyayari ngayon. Not only lifestyle check ang i-check niyan, no, pwede ding isama diyan yung mga kalokohan na nangyayari ngayon, yung mga anomalous transactions with the Department of Public Works. The DPWH, Yan. yes. So, it's a super body that will investigate, prosecute, So, kasama na lahat. airing public officials and Oo. employees. At para mawala na lahat yung mga anomalya at maiwasan, ma-prevent, mabawasan ang mga korupsyon na nangyayari sa iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Oo. Bakit hindi pa yan gawin agad-agad, no? Ayan, ako'y ang hinala ko dito ay pwedeng naglabas ng direktiba, lifestyle check. Susunod dito, magkikreate siya ng isang body or committee or isang komisyon that will handle this particular task, no, with the objective na talagang alisin yung mga korap sa gobyerno. Oo. Partner, tanong ni Maylene, sinasabi natin na ang Pangulo ang nagbigay ng pag-utos nito. Paano magsisimula mismo din sa Pangulo na siya mismo mauna? The president magsisimula ang Lifestyle check. Alam naman natin na ang mga Marcoses ay hindi pa presidente, yung matandang Marcos talaga mayayaman na yan. Okay. So as an example model, ipakita din niya ni presidente Pwede na, yun, partner. na open siya, no, pursuant to the provision of Article 11, yung transparency and accountability. Dapat mag-umpisa din naman sa kanya para maging magandang ehemplo na hindi siya nangungupit katulad ng ibang public officials na napagbibintangan ngayon na kumikita ng bilyong-bilyong piso. Parang to be a good example lang. Para mag-set ng good example. That's true. So umpisahan ni Presidente dapat. Sa palagay ba natin, partner Attorney Bueno, ito ang magiging titingnan solusyon ngayon sa mga problema sa atin ng corruption sa bansa? Isa yan sa mga factors that may be considered na talagang ito na yung umpisa. Diba? Na pigilan, i-prevent, bawasan ang korupsyon sa ating gobyerno. Kasi kung hindi mo iimpisahan, paano mo tatapusin? Kaya nga sabi natin nung isang linggo, Mr. President, umpisahan mo.
tatapusin ko. Yun ang pinaka-the best doon, partner, di ba? Umpisahan, may katapusan. May katapusan. Hindi pwedeng puro umpisa lang. Pero pag sinabi natin umpisahan mo, tatapusin natin, ibig sabihin, ang ating mga mamamayan ay makikipag-ugnayan, makikipagtulungan sa pagsusuplong sa mga corrupt officials. Like for instance, in your case, may kapitbahay ka. Dati barong-barong. Ipinasok sa custom. Naku po! Ang kaibigan niya. After 6 months, yung barong-barong niya naging 3-story building. Tapos biglang may pumarada sa harapan ng Lamborghini. Tapos pagbaba niya, Dati nakita ko. nagbabike lang, papasok ng custom. Tapos pag nakita ko, naninilaw, may hepa. Oo, may sakit ng hepa. Mula tenga hanggang braso. Dilaw na dilaw. Pero ay magpa-check up. Punta ng punta sa ano. Pag nakita ko ng gano'n, gagawin ko yun ng katibayan. Yun ang magiging obligasyon ng isang private citizen kapag nakakita ka ng ganyan. Pwede pala yun, Taga-sambayan, attorney. bakit ganyan? Dati barong-barong, ngayon 3-story na yung kanilang tirahan. At mula bisikleta, naging Lamborghini. Ayan i-document nyo na yan. At yan pwede ka magsulat anonymous letter sa Office of the Ombudsman dahil ini-entertain nila yan And then you may also file a complaint with the City Prosecutor's Office. Pero kung ayaw mo magpakilala, you may coordinate with the Office of the Ombudsman. Anonymous ka. Pwede. And then the Solicitor General, pwede din. Ay pwede din mag-initiate yan. Pwede rin sa sumbong mo kay Pangulo, di ba? Parang may ganun may din siya. website doon. Kaso makikita yung identity mo. Yun lang para mapagtakpan attorney. So dito, pag nakita mong hindi proportionate ang kanyang kayamanan, laban sa kanyang kinikitang legal sa pamahalaan, ay pwede nang kumilos ang Office of the Solicitor General this time. And the Solicitor General may implement the provisions of the forfeiture law. Ito yung batas na ginawa noong 1955 na kung saan kapag napatunayan na ikaw ay nagnanakaw at yung iyong wealth ay hindi naman talaga proportionate sa iyong kita sa gobyerno, pwedeng mag-utos, magsampan ng reklamo ang Solgen Office na i-forfeit lahat ng wealth na nakuha mo sa masamang paraan. Mafu-forfeit lahat yan. And then it will be surrendered to the government. Parang yung ginagawa nung araw ng presidential on good government. Sinesequester ang properties ng mga guilty of plunder, lahat. Diba? Maraming hindi na natin babanggitin ng pangalan sapagkat mayroong mga official tayo na na-sequester ang kanilang mga ari-arian. Pero sabi ni Tal Attack, ang suggestion niya, partner, Attorney Bueno, later na lang po, attorney, yung lifestyle check na yan. Maraming lusot dyan. Unahin po imbestigahan at parusahan na ang mga senador, congressman, DPWH people at contractors kasi may ebidensya na sa kanila. Relax ka lang, hina-hinay. Kasi ganito yan. We have a legal procedure na sinusunod tayo pagdating sa pagsasampa ng kaso. Pagdating sa pagsusumbong at pagdating sa pagpapakulong. Ay kinakailangan mag-ipon muna tayo ng ebidensya because pagdating sa City Prosecutor's Office o sa Ombudsman, mataas po yung standard of evidence required para sila ay tuluyang maihabla sa hukuman at mapakonvict sa ating husgado at tuluyan ng makulong. So hindi basta-basta dadamputin unless na lang they are actually committing the crime, caught in the act yan. Pero pag ganyan na may nagsumbong at nailagay sa portal ng gobyerno, dapat mag-ipon tayo ng matibay na ebidensya at yung next legal procedure ay susundin natin. Otherwise, ngangawa yung inaakusahan. Baka sabihin niya, there is no due process of law. That is the most common defense palagi. Hindi niyo ako binigyan ng due process. Just like in the case of Sara Duterte na hanggang ngayon walang due process daw. Yun lang. So, malaking pondo rin yung pinag-uusapan doon, malaking pondo partner? yan. Katulad nitong mga public works na to,
projects, ay definitely malalaking tao to. Oho. So, hindi basta-bastang sugod lang ng tayo ng sugod na parang si Andres Bonifacio. Oo. Dapat magpaka-Jose Rizal tayo. Ayun. Nag-iisip, nagbabasa, nagpiprepara ng mga dokumento bago magsampan ng reklamo. Reklamo, ayun. At unahin dyan yung mga, government agency partner, Attorney Bueno, na nasasangkot sa mga ganitong klaseng Oo, usapin. sapagkat sa kasalukuyan ay putok na putok itong trending itong Department of Public Works. Yes, DPWH. Yan ang dapat umpisahan at dapat yan ay dapat talaga mag-create ng isang independent body na umpisahan ng pagbalasa diyan sa loob ng departamento na yan at umpisahan ng pagsasampa ng reklamo. At naumpisahan na nga ni Congressman Libiste, di ba? Oo. So, through an entrapment. But the question is, partner, with the DPW Secretary Bonoan, sabi mo nga, the pleasure of the President, Yes, right? May tiwala. Buo pa rin yung tiwala ng Pangulo sa Ng kanya. Pangulo? Oo, di ba? Okay. Kasi So, kinakailangan no, na talagang tayo ay makapag-gather ng enough evidence kung talagang napagbibintangan siya na siya ay may kinalaman sa lahat ng mga nangyayaring ito sa public works. Kasi marami nagsasabi, parang imposible naman, hindi ba, na wala siyang alam? Command responsibility yan. Yun nga, partner. Kaya marami alam mo naman, malikot ang isipan ng iba nating mga nakikinig at nanonood. Hindi naman lahat, pero ako personally din, nako-question ko din yun sa akin. Posible bang walang alam? Hindi niya alam, di ba, partner? Let's give him the benefit benefit of the doubt. Yeah. Pero kasi sa ibang bansa, kapag ganyang ikaw ay napagbibintangan na at nagkakaroon ng korupsyon sa ilalim ng iyong departamento, kusang loob nagre-resign ang mga opisyales. Exactly. Yung iba nga dahil sa kahihiyan nagpapakamatay yan. Oo, di ba? Naghaharakiri. Oo. Pero dito sa atin, kakaiba ang ating kultura. So, yung iba pa nga, nung mga, hindi lang sa administrasyon na to, yung mga nakarang administrasyon, kapag napagbintangan na sila ay nagkakaroon na ng kulay ng korupsyon, ay instead na tanggalin, ay napopromote. Naku po. Iba na yun. Yan, diba? Napopromote. Oo nga, yun nga At yung lang. matitino ay nawawala ng hanap buhay. Naku, yun ang masaklap. Masama. Oo, Diba? masaklap. So, dapat mabago natin yung ganyang klaseng sistema at kalakaran sa ating gobyerno. Dapat kung sino yung gumagawa ng mabuti para sa ating mga kababayan ay bigyan ng moral support, bigyan ng promosyon upang maipagpatuloy ang kanilang mga mabubuting gawain para sa taong bayan at sa ating gobyerno. Meron pa rin naman yan, partner. Marami pa naman, nakatago lang. Oo. Yun lang, dahil talaga naman ako, sabi ng Master Pogi, okay. Sige, iba naman yung mga nila, mga kwentuhan pala nila dyan. Pero, sinasabi naman ng iba, partner, bakit hindi rin unahin din muna ang political dynasty din, hindi ba? Alam mo yan ay may kaugnayan. Yung political dynasty na yan ay may kaugnayan sa ating usapan nung nakaraang linggo regarding the proposal for the amendment of the Constitution. Kasi sa kasalukuyan, medyo may kalabuan na tayo ay magpatupad ng political dynasty. Sapagkat na kahit isa sa ating mababang kapulungan ay walang nagsusulong na political dynasty bill, anti-political dynasty. So sa aking opinion na legal, ay sa akin ay dapat ay baguhin ang konstitusyon sapagkat sa ating saligang batas nakalagay doon, isa sa mga prinsipyo dyan ay dapat binagbabawal ang political dynasty. Kaya nga lamang may enabling clause siya. Ibig sabihin, ipinabuubaya ng ating saligang batas ang pagsasagawa ng isang batas na para ipagbawal ang isang political dynasty. At lahat ng detalye niyan ay isinasang-alang-alang ng ating saligang batas sa House of Representatives. So sa aking opinion, para mawala na yan, kasi sino ang gagawa ng anti-political dynasty bill sa Kongreso kung sila mismo ang maaapektuhan ng batas na ito? Yun nga. So kung sakasakaling magkakaroon ng revision or amendment to the Constitution, ang gawin ng mga delegates to the Constitutional Convention ay ilagay na yan, i-fix na
na Oo. wala nang enabling law. No? Wala nang sinasabing as may be provided by By law. law. Oh. Wala nang ganon. Ilagay na dyan na nakalagay na bawal ang political dynasty up to the 4th civil degree. Oh. Ganon na ilagay, ganon kasimple at gawin Diretso simple na. at madaling intindihin ang lahat ng mga probisyon sa ilalim ng saligang batas. Sabi ko nga sa iyo ay napakahirap intindihin ng saligang batas, English pa yan. Oo. Hindi May ba may forthwith. hindi pa yan nasasalin sa no? Sa may Tagalog na ano. Wala. Alam mo nung araw, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., Oo. merong isang kongresista sa lalawigan ng Bulacan na pinakikiusapan, ito personal na kwento, Oo. at total tayong dalawa lang ang nag-uusap Oo nga, dito. wala yan sila May isang, Addictus Rex. may isang mambabatas na mahusay, magaling, no, abogado diyan sa Oo. lalawigan ng Bulacan, Bulacan. na pinakikiusapan ng dating presidenteng Ferdinand Marcos Sr. na i-translate sa isang Tagalog ang ating saligang batas upang maintindihan ng ordinaryong mamamayan. Tama yun, attorney, Oo. maganda yun. At yan ay sinimulan ng isulat, kaya lang nakamatayan ng tao at natanggal si Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang posisyon. Oo. Kasi 'di ba si Francisco Balagtas ay galing sa lalawigan. Bulacan. Maraming mahusay managalog diyan, Oo. malalalim managalog diyan. At yung kwento na yun sa akin na siya ay pinakiusapan ng dating pangulo na naging amo ko din nung araw, si Oo. dating Congressman Rogaciano Mercado ng Santa Maria, Bulacan. Bulacan. Oh. Magaling managalog yun. Nung ako'y working student, nagtrabaho ko sa kanya sandali sa Kongreso. At habang kami ay nagmimerienda palagi, tinatawag ako niya, tuwan-tuwa sa akin dahil bata pa ako noon. Oo. Bata ka pa rin ngayon, Kinukwento attorney. niya sa akin, alam mo ba Renato, ako'y pinakikiusapan ng ating presidente noong araw na tagalogin ng ating saligang batas. Oo. Pero hindi na nga natuloy, nawala si Marcos. Sayang. namatay Pero din pwede siya. pa rin ba yun ngayon, attorney? Pwede, no? mas maganda kung Tagalog ang ating saligang batas upang ang Oo. ordinaryong mamamayan ay maintindihan ito. Oo. Malalalim ang English dyan. Yung forthwith lang, di Yung ba? forthwith lang hindi Oo. maintindihan eh. Di Akala ba nila na- may the first, ano sabi mo nga, attorney, Oo, may The- first with, second Oo. with, third with, at fourth with. Yun ang lang daw intindi ang ng ibig iba. sabihin yan. Oo, di ba? Yan Hindi nila lang. naman, ano naman, alam namin yan sa pangkaraniwang nagtitinda araw-araw ng mga kababayan natin. Kung may Tagalog nito, di ba? Yung pala yung kahulugan nun. Oo. So kung natuloy lamang yun, kung hindi natanggal nung araw si Presidente Marcos at hindi din namatay itong si Congressman Mercado, Oo. ay malamang Tagalog na ang ating saligang batas. Oo. Inumpisahan niya ng araw yan eh. Oo. Kayo dapat ang maganda no sa anti-dynasty. Anti-dynasty, Oo. dapat yan ay kapag binago ang ating saligang batas, i-fix na yan dyan. Huwag nang Oo. ipaubaya sa Oo. ating mga mambabatas ang paggawa ng isang enabling law sapagkat apektado sila kapag nagkaroon ng political dynasty, anti-political dynasty law. At kaya nga sinasabi ko nung nakaraang linggo na dapat constitutional convention ang dapat na isagawa, hindi constitutional assembly. Sapagkat sa constitutional convention, this is a different group composed of different set of people who will craft the law, the saligang batas. Hindi yung kongresista. Kasi pag ipinaubaya mo sa kongresista yan under the Constituent Assembly, definitely wala na namang mangyayari. Nako, yun lang. Oo, At- ang political oo. dynasty ay magpapatuloy at Patuloy sila pa naman rin. ay magpapasasa no sa upo sa kanilang mga pwesto na halos ayaw na nilang Bitawan. tayuan. Oo. Ay, tayuan pala. Attorney, sabi nito, Atak, do you have any knowledge po or may official Filipino version po ba ng po ang 1987 Constitution? Wala nga siyang official na Filipino Oo. version. So siguro kapag ang mga constitutional delegates na ating pong ihahalal para baguhin ang ating saligang batas, siguro nararapat lamang na dalawang bersyon ang gawin sa ating saligang batas. Isang Pilipino at isang Ingles. Oo. Ayan. Pero kung yan ay kung ang gagawa ay mga makabayan na mga Pilipino at hindi maka-incheck. Kasi Oo. pag naging pag maka-incheck yung namuno sa atin, Oo. ang version niyan 3 na, hindi na 2. Isang version ng saligang batas sa wikang Ingles, isang version sa wikang Tagalog at sa wikang Incheck. Ayun.
Yun lang po. Doon tayo sa Filipino. Tagalog pala. Doon lang tayo sa Sabi ni Master Filipino. Pogi, Attorney Bueno, forthwith kay Torre. Bakit ano nangyari kay Torre? Yun nga, Uy, no? nagpunta siya kanina ha. Okay, Kay Senator sa Congresswoman ngayon no. Former Senator. Dahil birthday today pala. Birthday niya. Oo, Happy birthday sa aking dating profesor sa San Beda Law School. Wow! Oo. Talaga. Professor ko yan sa civil law. Wow, Congresswoman former Senator Congresswoman Laila Laila de Lima. de Lima. Nagdala ng cake si General Torre. Oo, ayan Pero yung mata niya ha, anong nakita mo sa mata niya? Medyo namumugto. Ang galing mo! Ang galing mo, partner! Alam mo, ang taong mabait Ang galing at mo. malambot ang puso, iyakin yan pag nag-iisa. Umiiyak yan. Umiiyak yan dahil binubuhos niya sa mga Kaya pala umiiyak ako pag mag-isa. Pag may kagandahang loob ang isang tao, Oo. umiiyak yan. Mugto ang mata. Umiiyak yan. Kasi hindi niya inaasahan ang nangyari sa kanya dahil maganda performance eh. Oo. Diba? Tapos nawala siya sa serbisyo. Biglaan. Hindi niya, forthwith relieve. Diba? Nagamit ba doon? Doon yata nagamit, partner eh. Forthwith Oo. relieve. Nako, yun lang. Namugto mo yung mukha niya. But, Namumugto siya. Oo. Siguro, kino-comfort ng asawa. Okay lang yan. Oo. Baka bibigyan ka naman ng bagong posisyon ng ating Pangulo. Pero Ramdam natin no? Iba din yung Oo. kasi biglaan no. Mahirap yung forthwith talaga, nagkakagulo yan. Oo, ayun naman ako. Ayun. At ano man, it's very gentleman naman kanina. At minurse naman niya ng good luck si the new PNP Actually, chief. hanga ako dyan kay General Torre. Magaling yan. Matapang, mahusay. Oo. Kaya lamang, hindi maiwasan kasi ang politika sa loob ng isang departamento. Oo, yun dati mong Yan, naging professor ko. Ayan ang hindi ako makakalimutan yan. Oh. Kasi niyayaya ko yung kumain ng fishball sa tapat ng San Beda. Kumain ba? Kumain naman siya. Kinabukasan, nahepa siya. Kaya pala hindi ko makakalimutan. Happy birthday po, Happy birthday. Congresswoman. Kinabukasan, sabi ng Laila mga de klase Lima. ko, bakit absent si ma'am? Oo. Tinanong ko sa Dean's office. Oo. Sabi nung assistant ng Dean doon, nasa St. Luke's, hindi nyo ba alam? Bakit? Nahepa. Tumakbo kagad kami sa St. Luke's. Ayun yun. Pagkakita sa akin, sabi ni Senator de Lima sa akin, Kaya happy birthday po. Happy birthday, Ayan. Senator de Lima. Ano, mag-file muna ng leave of absence ba si General Torre muna? Siguro mas maganda yung Floating ganun. status siya dyan eh. Oo, pero Kapag magpa-file nirelieve ka po, eh. yung alam ko. Sa Magpapile siya ng leave. Oo, pahinga. Unless na lang, pinatawag ni Presidente yan at inalok ng panibagong posisyon sa ating gobyerno. Pero yung tapang na to ni General Torre ay ito ang kailangan na leader natin ngayon sa kasalukuyang mga problemang hinaharap natin Actually, pagdating sa graft and nagre-recommend. corruption. Maraming nagre-recommend, partner. Dapat malagay yan sa DPWH, kundi sa DPWH, isang bagong komisyon or task force na siyang magkakaroon ng control and supervision sa pagsugpo sa mga corrupt public officials at umpisahan dyan sa Department of Public Works. Oo, yun lang naman. Ayan. Yan ang kailangan ng bayan ngayon. Well, yun muna, siguro. Kaya tahimik muna siya ngayon. Ganyan lang muna mga salita niya kanina Hindi, sa pag ganyan media. na pagbibigyan mo muna yan ng ilang araw para magmuni-muni. I think At, kailangan po niya yun. Ano muna yan, para in makapag-isip yung tao. Oo. Kasi tao din naman yan, may puso at damdamin. Oo naman. Diba? At At nasasaktan paminsan. halata naman no? Oo, Sa kanyang nasaktan mga yan. mata. Oo. Oo. Ayun. Anyway naman, eto naman nakakalungkot. Ay, sa oras po natin, 8:39. Partner, kanina na sa natin, Lisa XL News din, isa dun sa bata, na nabagsakan nung debris, dun sa condo sa Quezon City ay tayo po'y nakikiramay sa pamilya. Pumanaw na. Sa Morato, Abing. Oo. Nakikiramay po ang DZXL at ang usapang batas sa mga naulila ng batang nasawi dito sa aksidente sa Tomas Morato Corner, Chino Roses Avenue yata. Quezon City. Sa Quezon City. Oo. At nung nasa ospital, hindi naman nagkulang ang ating mayor ng Quezon City. Nagpaabot naman kasi ang pagkakaalam natin hindi pa uma-action yung may-ari ng
condominium. Pero sa batas natin, partner, paano to? Alam mo, partner Jen, Oo. ito ay isa doon sa mga topic na ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ito, ang tawag mo dito ay quasi-delict. Isang doon pa provision rin. sa ating civil code under Article 2176 Oo. na kung saan kung sino mang tao o opisina katulad niyan or isang negosyo ay nagkaroon ng kapabayaan, no, through fault, no, at negligence, Oo. ay merong pananagutan sa mga kanyang nasugatan o worst case may namatay na tao, there being no pre-existing contractual obligation. So dito dapat ang magulang ng nasawi ay kinakailangan makipag-coordinate na sa may-ari ng condominium building, partner. sapagkat malinaw na may kasalanan dito, may kapabayaan ang nagmeme-ari ng condominium building na to. Since ito, for sure, this is a condominium corporation. So this is a corporation, tong condominium na to, kasi maraming alam ko residential to eh. Yes, as far Residential. as I know, So this is a yes. condominium corporation. So lahat ng shareholders dito liable. Liable sila. Kasi may board yan eh. 'Di ba? Dapat pinag-usapan nila yan. Kung nakita nila na meron ng talagang may mga tipak-tipak ng bato, dapat immediately, forthwith, ay naglagay na sila ng safety measures dyan. Na Yung mga katulad net, ng no? mga net, Oo. naglagay na sila doon. O kaya tumawag na ng kontraktor para magsagawa ng pagkukumpuni doon sa isang delikadong parte na yan ng building ng condominium. Pero hindi nila ginawa. So dito, obviously, they may be held civilly liable, and lahat ng hospitalization expenses, no, lahat ng medicines, lahat pati doon sa funeral Ito, yung, expenses yung and other yumao. incidental expenses, dapat to i-shoulder nung may-ari nitong Ng- condominium na to. Yun. Iba pa yun, partner, yung kanilang kakaharapin ba na paglabag sa City Hall, sa lungsod? Pwedeng magkaroon din sila ng liability dito pursuant to the provisions of the building code. No, kasi merong may mga patakaran din tayo sa building code, no, sa diyan sa siyudad ng Quezon City. Na kapag ganyang medyo nakikita mo parang dilapidated na, Actually, oo. dapat yan may ini-inspection niya ng building Diba? inspector. Diba, Pag once nakita a mo, year, kaya nga oo. may mga sasakyan niya na nagro-roving upang magmasid at mag-inspect ng mga buildings na lalong-lalo na yung mga luma. At pag nakita nilang, yung ba't ganun sira-sira na yung bintana doon, dapat ipinapaalam nila sa building administrator na forthwith magsagawa ng pagkumpuni. Gamit na gamit yung forthwith mo, partner. Napaka-importante ng salitang forthwith na yan, pero hindi ko alam bakit di nila maintindihan yan. Ay, tanong ni Maylene, partner, Mariana Nale pala, Attorney Bueno, may makukulong po ba kasi may namatay? Depende yan doon sa circumstances of the case, but right now ang nakikita ko dito civil liability ng mga may-ari ng condominium building na to. Yun lang. Pero civil liability to. medyo hindi gaanong mabigat, partner? More on more on the payment of damages. Ay, naku. So, kasi aksidente to. Sakit naman sa magulang nun, ano? Sakit talaga sa magulang. Pero kung ako to, dapat ang mga magulang ay magpadala na sila ng representative doon sa condominium owner. No, para makatulong naman kahit papaano sa kanila. Pwede na silang lumapit sa Office of the Mayor para tulungan sila na dapat nga, kasi actually, baka hindi nagpapakita, malay mo, partner. Active dapat ng opisina ni Mayor Belmonte dito sapagkat yan nasa ilalim ng kanyang Quezon City, ng jurisdiction. Dapat sinitan na nila yan. Bakit pinabayaan ng building inspector na hindi kagad nagsagawa ng kaukulang aksyon upang naiwasan ng ganyang klaseng aksidente. Yun naman, oo. At maging eye-opener, Attorney Bueno, sa lahat din na may mga may-ari ng gusali, di ba? Palagi nating pinapaalala na pag mga ganyan,
aksyonan po ninyo, maging ano kayo, maging sabi nga maghumakbang na kayo para hindi magkaroon uli ng ganitong sitwasyon, no? Dun sa mga Kaya ako, pag naglalakad sa bata. kalye at matataas ang building, tinitingnan ko talaga yung taas eh. ganyan, partner? Tinitingnan ko. Kasi maraming ganyan maraming ganyang klaseng aksidente na nangyayari. Oo. Yung iba, hindi na lang nagrereklamo sapagkat hindi nila alam ang kanilang karapatan. Oo. Na pwede silang magkabol doon sa may-ari ng building. At katulad nga nung sinight ko sa yung kaso, yung Oo. City of Manila versus Tanchoco, na kung saan yung mama sa kapabayaan ng gobyerno ng Maynila Oo, dun sa pinabayang bukas yung manhole at Oo. nalaglag yung mama. Kung yun lang nag-observe sila ng due diligence, naglagay ng ilaw sa kalye, tinakpan ng manhole, walang madidisgrasya. Oo. So it's actually a special type of quasi-delict sa parte ng munisipyo. Kaya nga ang tanong ni si Warren o si Mylene, bakit yun lang ang pananagutan, Attorney Bueno, buhay ang nawala? Yes, so depende na din yan sa circumstances at tayo ay walang malalim na kaalaman doon sa tunay na pangyayari ng pagkamatay nitong bata na to. So yun lang muna ang dapat lumapit na. Initially mag-civil muna. Oo, lumapit po yung mga magulang, no? Yun nga, partner, sabi nga natin, humingi na ng assistance sa Office of the Mayor. Dapat pinaimbestigahan na nga ni Mayor Belmonte. Actually, parang, ang sa pagkakaalam ko, meron partner nakipag-ugnayan ng city administrator nila or the Department of the Quezon City LGU sa napangangasiwa Sa building. diyan sa gusali at ang kung hindi may action na ipasasara partner Oo. something to that effect ang Kasi ang para mangyari. ma-prevent yung another situation like this na Oo. nakakadisgrasya na. Lalo na yung puntahan ng tao, alam mo bakit? Ay, may 7-Eleven sa ibaba. Oo, may convenience Tapos nalalaglag yung tipak ng dapat yan partner bato. binakura na nila Oo. nawala ng daan. O kaya to prevent yung meron ng harang sa baba, may screen na na mga bakal. Para kung sakasakaling may bumaksak man, may iwasan yung disgrasya. Yung aksidente. Dito wala kang makikita So malinaw na merong negligence Kapabayaan. on the part of the building owner. So liable sila dyan civilly. Civilly lang, Oo. partner. Oo. At syempre, tutulong din naman ng LGU, no? Dun sa action para mas mapabilis ito, partner. Ayaw naman nating sisihin ang siyudad ng Quezon City, pero ako naniniwala ako may liability sila rito. Sa nakikita mo, partner, sa nakikita. batas. Oo. Pero that will be another date of discussion. Oo nga. Kasi may mga dapat may mga, partner, nagpupunta nga yung mga sa building, check din yung mga fire extinguisher. Yes, Diba? sa amin regular yung opisina ko Oo. sa Pasig. Maya't maya nag-i-inspection yung mga taga-Pasig. Oo, Bureau of At Fire, tinitingnan no? nila yung mga taga-fire department, Oo. yung taga-building, yung building Yun officials nga, oo, office. partner. Check yan. Tinitingnan yung bintana Yes. sa taas ng building. Oo. Kaya makikita mo dyan sa Ortigas, wala kang makikitang ganyang klaseng building na Oo. bubulok-bulok tapos may natitipak-tipak na bato. Oo, the government, no, the LGU. Obligasyon nila yan Kaya nga may Oo. pondo yan para sa inspection ng building. May sasakyan yan para makapag-ikot. Oo. Diba? Pero yung iba kasi yata natutulog sa pansitan, hindi Yun naman lang. nag-iikot, hindi Oo, ginagamit ang pondo, o hindi ginagamit ang pondo Oo. pero hindi nagagamit sa tamang paraan. Hindi nagagampanan yung Tungkulin. trabaho Oo. nila. Oo. Yan ang problema dyan Yun lang. So, Nako. Yan, nakakaawa yung bata, biro mo, scholar pa yata to, nag-aaral sa isang private School. Yan, kinukompute mo ang halaga na dapat Ay, oo kikitain pala. yan. Oo. No? Pag dinimanda mo yan, yung dyan, yung mga taong nirereklamo mo, Oo. yan kung yung bata palagay mo graduating ng grade 12 tapos Oo, ang talagang senior. kukuhanin yan mag-aabuga siya o magdodoktor, ay yan pwede mong pakwenta yung potential income na pwede nang i-generate kung siya ay nabigyan ng pagkakataon na mabuhay ng matagal. So, kung ako yung lawyer, ganun gagawin ko. Kukumputin ko lahat yung niyan, future income niyan.
May ganun pala ang partner no Oo, sa hindi dahil sa batas. aksidente, kikita yan in the future na ganitong Nako. halaga eh. Oo. Diba? At ngayon nga partner, naglalabas na sa social media yung damdamin ng tatay dun sa kanyang anak, nakakaiyak. Parang share kanina ni Ranjuman Peter Paul Marie, parang na-share niya sa wall niya yung damdamin ng nakakaiyak partner if kung mababasa mo. Oo na yun. Sobra yung syempre magulang, pagmamahal no dun sa kanilang mga anak. Ay, Since nagdadalamhati pa yung mga magulang, Hindi pa dapat yun, kumilos na yung city government. tulungan na lang partner. Tulungan na nila kasi Oo. may responsibilidad din sila dito. Exactly. Building yan Sabi mo na nga, nasa oo. ilalim ng kanilang jurisdiction. Oo. Bakit hindi nyo nakita yan? Hindi nyo na-inspeksyon Oo. na meron ng tipak-tipak ng bato doon sa taas niya na pwedeng makapagdulot ng isang aksidente. Alam mo, nadaan ka dyan, di ba Oo, partner? diba? Pasok ka dun. Yung alabas nyo, ayusin Inspection nyo yan. yan. Lalo na yan, nasa may lugar na busy area yan eh. That is partner. Tomar Morato. Tomas Morato. Iniikutan mo palagi dapat yan ng mga Daming taga-office of the oo. building official. Yung taga-public works dun sa city government. Iniikutan lahat ng building dyan. Baka naman nag-iikot kayo dyan sa Pegasus. Buhay pa ba yun, At partner? Adonis. Uy, saan ba yan? Kaya doon sa classmate. Yun ang madalas ko nakikita nung araw. Kwentuhan dyan. Dyan madalas bisitahin kung sira ang CR, Ganon. sira ang bintana. Saan ka nagbisita? Oo. In-inspection ko yung building sa may Quezon Avenue. Saan doon? Sa Pegasus. Saan pa? Doon sa may Roses Avenue. Meron pa doon. O in-inspection ko na, sir. Anong building in-inspection mo? Sa classmate. Ano nakita mo? Sir, madami ng Iba ka mag-inspection. Marami ng tipak-tipak. Ano Oo natitipak? Baka naman iba'y natitipak dun. Patay tayo dyan. Partner, no? Pero mag-ingat kayo kasi sa mga LGU, ikutan nyo na po yung mga gusali dyan. Baka hindi lang yan ang merong ganyan, partner. Dapat naman talaga Oo. regular ang ikot ng mga taga-office of the building official at Quezon City, binibisita hello. lahat ng mga tall buildings dyan. Madami na din luma kaya dyan. Sa may Morato, Tomas Morato, yung isa. Chino Roses, tapos yung isa pa, Roses, yan. Marami ng luma dyan, kaya dapat Kutan nyo. Nako. aktibo dapat ang mga inspektor ng mga buildings dyan. At pag may nakita kayong delikado na ang sitwasyon Katulad ng building, niyan, oo. hindi lamang building, pati mga bahay ng mga ancestral homes ng mga residente dyan. Ang dami ng mga pader din na tagilid na. Katulad na nangyari sa Antipolo. Antipolo, di ba? Diba? Dapat sinisita nila yun. Huwag nilang hintayin na merong magiba, madisgrasyang tao. Dapat preventive measure palagi ang Correct. ginagawa. Tama. Hindi yung aksidente, ngayon ka lang kikilos. Ayun yun tayo Dapat i-prevent mo to avoid the Yes. accident. Yan. And with that, partner, naku, wala na tayong oras. Babalik tayo bukas. At maraming salamat, Attorney Bueno, partner sa ating mga kasama na nandito ngayon. Ayan. At maraming salamat po sa mga nag-comment. Hindi namin maisa-isa ni Attorney Bueno. No? Dami. Maraming salamat Si sa Marian inyo. Nanale. Oo, ayan. Si Talatak, puro Dami. Genrard eh. Oo. Tinitingnan ko na lang eh. Maraming salamat. Ako po si Radyoman, Jenny Pahilanga. At ako naman po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, at huwag po ninyong kalilimutan na ang taong may alam sa batas ay nagiging makapangyarihan. So abangan namin muli ang inyong pagtutok sa aming programang Usapang Batas. Oras, 8:54.